sa episode 3 ng Top 11 Medical Reasons ng OFW applicants kung bakit sila bumabagsak. Hypertension o high blood pressure, kumpleto na sa papeles, pasado sa interview pero nung BP checking, 160/100. Isang number lang ang pumigil sa pangarap mo, hypertension. Bakit ito big deal sa OFW medical at paano mo maiiwasan ng failed stamp? Tara, pag-usapan natin. Ang hypertension ay kapag madalas lampas 140/90 ang BP mo, lalo na kung uncontrolled. Tahimik ang karamihan, walang sintomas pero pwedeng magdulot ng stroke, heart attack, kidney damage. Kaya mahigpit dito ang medical panel. Bakit ka bumabagsak sa medical? Sa abroad, lalo na sa construction, maritime, manufacturing at healthcare, kailangan fit for duty. Kapag BP mo ay mataas sa screening, iisipin ng employer na delikado ka sa heat, puyat, bigat na trabaho. Mas mataas ang risk mo sa stroke o heart failure on duty. Posibleng hindi ka insured kung pre-existing at uncontrolled. Kaya kahit magaling ka, kung BP mo ay hindi maayos, bagsak ka. Paano tinetest sa PEME o yung pre-employment medical examination? Karaniwan, seated, 5 minutes rest, then BP checking. Minsan inuulit pa nga after 10 to 15 minutes. Kung mataas pa rin, pwedeng serial BP monitoring o yung tinatawag na home BP log for a week. Hahanapin din ang FBS, HbA1c, cholesterol, ECG dahil magkakapatid ang hypertension, diabetes at cholesterol. Pre-medical game plan mo para di ka mabigla sa clinic, gawin mo ito 2 to 4 weeks bago ka mag-PEME. Mag-home BP monitoring. Isulat at ilista yan sa isang papel o notebook. Uminom ng maintenance ayon sa reseta. Magbawas ng pagkain ng maaalat. Matulog ng 7 hanggang 8 oras sa loob ng 3 hanggang 5 araw bago mag-exam. Umiwas sa pag-inom ng energy drinks. I-hydrate ang sarili at kumain ng magaan bago ang examination. Dalhin ang reseta. Listahan ito ng iniinom na gamot at home BP log para makita na controlled na talaga. Kung mataas pa rin sa clinic, kapag white coat nga, kinakabahan ka na, ipakita mo rin ang home BP log. Humingi ng repeat BP after rest at kung maaari, ibang cuff o manual reading ang gawin. Kung consistent na mataas, magpa-adjust ng gamot sa doktor, then return for recheck kaysa pilitin ngayon tapos unfit agad. Now, ang daily control tips sa mga OFWs para long-term controlled ka. Kumain ng DASH style eating. Kumain ng gulay, prutas, isda, whole grains at magbawas ng maaalat na pagkain o ng asin. Move 150 minutes per week like brisk walking, biking, jogging. And magbawas ng timbang kung overweight ka. Manage your stress. Deep breathing, short walks, break sa trabaho. Limit sa pag-inom ng alak, stop smoking, uminom ng gamot, same time daily, mag-set ng phone alarm. At ang red flags, kung may matinding sakit ng ulo, panlalabo ng paningin, paninikit ng dibdib, hirap huminga, pamamanhid o panghihina ng kalahating katawan, magpunta sa ER agad. Huwag maghintay. Minsan, numero lang sa BP cuff ang pumipigil sa biyahe mo. Pero kung handa ka, disiplinado at naka-maintenance ng tama, pasado ka. Alagaan ang puso bago ang passport. Para tuloy ang lipad, tuloy ang buhay. Ako po si Arlene para sa Health Real Talk. Have a nice day everyone.